So yan, dito ay wala na po silang mga sapin, no? Yan. So tama yung pag-brood ng ating mga sisiw kasi nakita nyo naman kung gaano sila kaliksi, ano? Gaano sila kaganado kumakain yung ating mga sisiw. So sa akin naman na ginagamit dito para sa feeds ng mga wala pang mga month-old na mga sisiw. Ito 2 weeks old pa kasi ito eh. So ginagamit ko dito is Integra 1000. For sure sa iba, ganun din po yung ginagamit mostly yung Integra 1000. But anyway, hindi tayo nag-promote or nag-endorse sa ganun na mga product. Sa atin lang, nag-share tayo kung ano po yung mga feeds na ginagamit sa ating mga sisiw. Kasi sinasagot lang po natin yung nagtatanong kung ano daw yung mga ginagamit ko na feeds para sa mga sisiw. Paglagpas na po sila ng 1 month old, Integra 2000 na yung ginagamit ko. Yan, walang mahinang mga sisiw. So ito naman yung ating mga sampin dito, since lagpas na po sila ng mga 2 months old. Kung ano yung pinapakain natin sa mga breeders, ano yung pinapakain natin sa mga malalaking manok, yun din po yung pinapakain natin sa kanila. So ibang feeds na yan. Ang feeds na ginagamit ko yan, kumbaga nahalo na siya. May mahal, may mura, may sobrang mura. Okay. Ang pinaka-importante dyan, kahit anong feeds yung gagamitin natin, basta hindi lang maepektuhan yung kalusugan nila, mas makuha natin yung timbang ng isang native chicken na umabot po ng 1 kilo in 3 months, pwede na yan kasi gano'n naman talaga ang native. May nagtatanong bakit mababa ang timbang ng native, kasi may mga native rin na mabigat, tulad yung mga oriental, mga basilan, parawakan, yun sila. Pero ito mga sampin, ano hindi sila, parang medium size lang sila na pagka native na hindi din sila gaano kabigat, hindi din sila gaano kalit tulad ng mga darag native chicken. In 3 months, makuha na nito ang 1.3 kilos ng mga sampin native chicken. Ganun po kasi native So yun yung ina-observe natin dito. Hindi na ako nag-observe sa iba kung ano ginagawa ng iba. Mismo ako yung nag-observe sa aking mga manok. Kasi nandito naman tayo araw-araw, makita natin kung ano yung kailangan nila. So far yung ating mga manok dito, okay naman. Wala naman tayong problema. Dati, hindi ko lang i-mention yung klase na feeds. Hindi na ako gumagamit ng feeds. Dati pa. Kasi nakita ko parang ang manok parang humina sila mangitlog, nanghina yung iba. May feeds na hindi dapat para sa manok. Hindi lang natin i-mention dito sa ating video para hindi tayo makaano ng ibang mga produkto. Pero hindi ko na ginagamit uli. So actually mayroong feeds na mura, meron ding feeds na mahal. Pero yung mahal talaga maganda, kaso mahal nga lang. So kung native lang yung alaga natin, hindi siya practical na bibili tayo ng mga mamahaling feeds. Ang ginagawa ko kasi dito, nagbili ko ng mahal na feeds, nagbili din po ako ng mga mura na feeds. Okay. Napa ba nito? So yun nga no, sa nagtatanong kung ano po yung feeds na ginagamit ko mula sa sisiw. Ulitin ko sa mga sisiw natin na nagkaedad po sila ng
1 month old, days old hanggang 1 month old, binibigay ko dyan Integra 1000. Paglagpas na po ng 1 month hanggang 45 days old sila, yung binibigay ko naman na feeds niyan ay Integra 2000. So pagkatapos ng edad nila na 45 pataas na, yung binibigay ko naman na feeds dyan, kung ano yung mga pagkain sa mga iba natin na mga malalaki ng mga manok, yun din yung pinapakain ko sa kanila. Like for example, kanina sa ating sampin na 2 months old na sila mahigit, kung ano yung kinakain nila sa ating mga malalaking mga manok, yun din yung kinakain nila. Pero ito, yung feeds na pinapakain ko dyan sa mga malalaki na mga manok natin, ano 4 sila na mix na feeds. Una, Galimax 2 Plus, tapos GMP4, Red Maintenance, at saka B Pro. So yun, kasi naghalo tayo ng feeds na mahal at saka yung mumurahin na feeds. Ang pinakamahal na feeds, yun yung Galimax 2 Plus, kung saan 42 pesos yung kanyang per kilo. Dati 40 pa yan, nag-increase sila, 42 na po yung per kilo niyan. Tapos yung GMP4, ganun pa rin, nasa 35. Pero may mga tindahan pa rin na nag-increase sila from 35 ngayon naging 39. Pero siyempre doon ako bibili sa mura na kung saan yun po yung tag 35 yung per kilo ng GMP4. Pangatlo, yung B Pro, tag 30 pesos yung kanyang per kilo. So yun, binibili natin yan, napakamura lang, 30 pesos. Ang pinakamura talaga yung Red Maintenance, tag 28 pesos yung per kilo. So sa ganun na paraan ay hinalo-halo natin yung feeds, may mahal at saka may mura. Para sa ganun, tulad ganyan, marami yung ating mga manok, ay makakatipid tayo sa feeds sa ating mga manok. So hoping na sa nagtanong kung ano po yung feeds na pinapakain ko sa mga sisiw at katulad nito na mga manok natin, ay sana nasagot ko po yung maayos or na-explain ko sa inyo maayos kung ano yung pinapakain mula sisiw hanggang sa mga breeders po natin. Ang kagandahan lang kasi ng native, ito lahat, pati yung nakita nyo kanina sa mga 2 months old natin na sampin at iba pa na mga Shamu Hassel na 2 months old, gumagastos lang ako niyan na kada pagkain nasa mga 2 kilos kasi ganito, nangingitlog sila. Hindi dapat na marami yung pinapakain natin sa kanila para maging malakas pa rin sila na mangitlog. Ito mga inahay natin na mga basilan. Ang kagandahan lang sa sa mga native na mga manok, konti lang yung feeds na ibibigay natin sa kanila. Pag tanghali, sa sobrang init ng panahon ngayon, nagbigay ako ng mga organic, mga dahon-dahon. Tapos ngayon, paghapon, minsan 1.5 kilos na lang, 1.5 kilos yung ibigay ko na feed sa kanila. Minsan tulad yan, may mga mix na mga kanin, instead of 2 kilos, maging 1.5 kilos na lang. Para tipid tayo sa feeds, dahil mostly sa feeds ngayon tulad ng Galimax 2 Plus na ginagamit natin ay nag-increase po sila. And by the way, sa na-mention natin ng mga feeds ngayon, hindi ako nag-promote sa ganun na mga feeds. Bali, sinasagot lang natin kung ano po yung tanong sa ating mga subscribers sa YouTube, mga followers natin sa page. So sinasagot lang po natin sila. So hindi tayo nag-promote or nag-endorse sa anumang mga product. So additional sa topic natin ngayon, ayan, meron tayong bagong hatch ng mga sisiw. So yun nga, ganito lang yung pag-brood natin sa kanila. Saka feeds na ginagamit natin, Integra 1000 yan sa mga bagong hatch. Hanggang 1 month old nila, Integra 1000. Ang per kilo nito ngayon, sobrang mahal, 43-44 na yung per kilo, kaya bawal manghingi ngayon ng manok. Mahal ang feeds. Kaya importante kung
paano tayo magpresyo sa ating mga manok, yun ang pinaka-importante. Kasi kung wala, nako, baka buwan-buwan, baka wala tayong mapala na sa ating mga manok. Kaya nililista natin yung gastos at saka magkano yung kinikita natin buwan-buwan sa pagbibenta ng mga manok. Kasi kung wala yon, ako, hindi natin alam kung ano yung takbo ng ating manukan. Lalo ngayon, gagastos tayo ng incubator, sobrang mahal. Refrigerator pa, yan, yung bulb, ang lakas niyan kumain ng ng kuryente, yung billing natin yan. Ma-surprise ka na lang sa babayaran mo sa kuryente yung billing nito. Kaya ang importante lang sa pag-alaga ng native chicken or kung ano mang klase mga manok, kumikita ka. Kahit anong lahi ng mga manok na inalagaan mo, kung doon ka masaya, di doon ka mag-alaga kung ano yung manok na gusto mo. Ang pinaka-goal natin ay dapat kumikita tayo sa ating manukan. Kasi kung alam mo kung kumikita ka, mas mamotivate ka pang magparami, mas mamotivate ka pang mag-alaga. Kumbaga ganado ka mag-alaga sa inyong mga manok. So yan, mga bagong hatch na basilan.